Target on Air. Target on Air. Nasa kabilang linya si Sorsogon Governor Edwin Jose Hamor. Governor Hamor, at marhay na hapon. Salamat po sa inyong pagdalo. Governor, kamakailan lamang itinaas na po ng PBOX ang Alert Level 1 sa Bulkang Bulusan. Ano po yung unang hakbang ng inyong pamahalaan upang tiyakin yung kaligtasan ng mga kababayan sa mga apektadong lugar? At kamusta po yung inyong monitoring po, Governor? Magandang hapon po, Manong. Last week pa po, naka-preposition na tayo doon sa mga parating tinatamaan na barangay. Ano po yung preposition? Una ho, na maghanda sila. Tapos ho, nagbigay na ho tayo ng mga face mask. At inassign na po natin ang possible evacuation center. At mainom naman po, hindi masyado ho grabe ngayon, ano? Kung mapapansin nyo ho, pati dun sa hindi ho umabot ng 3 kilometers to 4 kilometers yung taas niya. Kaya, yung damage po moderate lang po, hindi parehas yung mga nakaraan araw, no? Noong ilang taon nakalipas. Ayun ho, ang apektado na barangay, 4 sa Huban, which is Buraburan, Guruyan, Katanusan, at Puting Sapa. Sa Erusi naman, 4 din. Ang heavily yung Kugon, ang moderate Tinampo, Gulang-Gulang, Bulos. Pero umabot po ito sa tatlong barangay sa Magallanes, which is yung Tula-Tula, Salvacion, tsaka Busay. Umabot din po ng Kuan. Doon bumagsak din yung iba sa may parte Dulos Calpe ng ng Bulan. At so as of kanina ho 12:30, clear na po. Wala nang abo yung Maharlika Highway. Pwede na lang po doon sa nasa mga puno-puno. At may mga yung sa barangay Puting Sapa sa Uban at sa Barangay Kugo ng Irusin, clear na rin po yung daanan. At Governor, may mga nakausap na rin kami ng inyong mga kababayan dyan. Kumbaga, to the rescue na rin yung tulong po ng national government and DSWD, Governor. Yes po. Actually, insigida, Antimano, andito mga nina, 7:30, si Director Laurio ng DSWD, si Norman. Tapos ngayon ho, 1:30 katatapos lang, pero ang pinapunta ko na ho, ang administrator ko si Eric, nagpa-meeting ang OCD, no? Kasi nasa ground zero ako mismo nangasiwa sa paglilinis. At dito sa barangay Puting Sapa, may 27 tayo evacuation, dinala sa poblasyon ng Huban. At hindi po ba naapektuhan yung sektor po ng turismo? Kasi pagka sinabing Sorsogon, talagang number 1 na dinarayo po yan, Governor. Sa kasalukuyan po, hindi po naman. Kasi malayo po sa Ang puntahan ho kasi ng mga naliligo rito sa amin, dito sa Matnog, sa Bacon, at sa Gubat, malayo po. Malayo po ang At kambyo muna tayo, Gob. Kamusta naman po inyong pangangampanya? Dahil napaka-ikling panahon na lang, kampanyahan na. Okay naman po, Manong. Actually, may schedule ako mamaya. Ganina at mamaya. Pero kinansel ko, ito ho muna ang inaasikaso ko. Bali... Pero nasa record kami nung... Kasi I'm supposed to be, dapat sabi ko, by 3 p.m., clear yung Napaaga ho kasi yung lahat ng bayan, lahat na fire truck, tumulong ho. 11 dumating ganina. Kaya napabilis ho ang linis namin. At pangalawang term nito, Governor? Kung papalarin po. At ano yung pinaka-formula nyo ng ginawa dyan sa Sorsogon na bakit kailangan muling tangkilikin ng isang Governor Hamor? May programa po ako, no? Yung programa ko, yung 7K, yung which is kabuhayan, kadunungan, kalusugan, katrangiluhan, kalinisan, kagandahan, at kalikasan. Lahat po yan gumagana
At sa tulong ng mga bayan, kasi may formula po tayo bakit gumanda ho ang antas ng buhay dito sa amin. Kasi usually, ang nangangasiwa ng mga social services, lahat po yun sa mayor, sa bayan. So ngayon, nag-share ang Kapitolyo 60-40. Ang pondo ng 60% doon sa mga programa, under doon sa 7K, galing sa Kapitolyo, ang nagpapatrabaho ang mayor. 40% lang ho ang kanilang gastusin, akin ang 60%. Pero dinagdagan ko po yan kasi alam mo naman ang tao, hindi nakukontento. Kaya meron po akong 7K plus PLUS, programang layunin umunlad ang Sorsogon. At kagaya po doon, Governor, sa Farm to Market Road, kasi nung makikot kami sa Bicol, hanggang Camarines Norte lang kami, di kami nakarating ng Sorsogon. Kamusta po yung Farm to Market Road sa inyong province po, Governor? Sa ginawa po ng mga, siyempre una ginawa ni Senator Cheese at sa ibang mga senador, halos po kompleto na po kami ng Farm to Market Road. Yung sa DPWS naman, yung primary road namin, yung secondary at tertiary, talagang kalsada. Matatawag natin na kalsada. Bilang Governor, paano po ninyo pinapalakas yung koordinasyon at yung kooperasyon sa pagitan po ng mga local po na pamahalaan sa sektor ng pribado at doon sa mga mamamayan upang matugunan yung sinasabi mga pangunahing issue sa lalawigan? Halimbawa na lang po, nitong pag-alburuto po ng Bulkang Bulusan po. Gaya ho, parati ho on top of the situation po ang province. Kasi ang usapan namin sa mga mayor ito ang alituntunin natin, dapat gampanan. Kaya maganda coordination. Maganda coordination ng lokal ng gobyerno at yung probinsya. Plus, sa tulong ng dalawang congressman, si Congressman Portes at si Congressman Escudero, na nabibigyan namin ng pansin ang lahat na dapat ibigay sa tao. At naglabas po ang Bicol Research and Survey Group na nakakuha kayo ng 75%, yung kalaban nyo 25.98%. Paano kayo nakakuha ng ganun survey? Kumbaga, ito ba yung ipinapadama nyo yung serbisyo, yung basic service sa mga inyong community, Governor? Basta Manong, nung ako pumasok sa politika, hindi ko pinapansin masyadong politika, trabaho lang talaga. Para alam niyo po, yung asawa ko, yun ang city mayor, tsaka yung anak ko naman, yun ang mayor sa bayan namin. Kaya sa trabaho lang po siguro, Manang. Kumbagay, napakalaking kapital at puhunan na po yan para manatili po kayo sa Kapitolyo, Governor. May balawarte tayo, pero lahat naman po ng bayan, ang ambisyon ko, maka 15-0 ako ngayon. Isang syudad at 14 bayan. Pero mukhang mahihit ko po yan. Mukhang maganda ho ang sama namin ng may team po kasi kami rito, yung ERA, Escudero, Ramos at Hamor at Portes. Nagtutulong-tulong ho. Actually yung sa kasalukuyan, yung tatlong mayor dati namin kapartido, hindi ko gusto ang performance sila kaya inalis ko sa partido. Pinalitan ko. Ang usapan po kasi namin dito sa politika, Manong, 1 term, 3 years. Pag hindi ko kayo nagtrabaho, papalitan ko kayo. Kumbaga, isang mensahe na gampanan nyo yung pinangako nyo sa taong bayan. Po. Naniniwala ako kasi sabi nyo sa entablado, magsiservi kayo. Kabaliktaran pag nasa pwesto na. Panghuli na lang, ano to yung nag-trending sa social media ngayon tungkol dun sa pangangampanya nyo? Yung parang may ina-address sa chief ng PNP? Ganito po yan. Sa programa kong Katrankiluhan, 242 rebelde po ang nag-surrender sa akin. During my term, Kasi ang ganda ho ng programa namin kasi nagsusurrender sa amin, binibigyan namin ng 100,000 at trabaho.
Kaya nabanggit ko ako manager. Totoo naman po ako manager eh. Sa PNP naman kahit tingnan nyo, lahat ng province, ako lang po ang nagbigay ng patrol car sa mobile patrol car sa kapulisan. Alam ko naman may budget sila, pero pinagtuunan ko po kasi rito sa 7K yung Katrangiluhan, Manong. Kasi almost 57 years. Kami nakabalot sa kadiliman. Kaya ito talaga ang programa ko. Ayoko yung dinanas namin nung kami bata pa. Ayoko maranasan ng mga kabataan at bagong henerasyon dito. At yung sa army naman po, ito tatlo yan eh. Hindi nyo lang kasi kung in-slice nila eh. Yung masamahala na. Pero sinasabi ko po, yung PNP, tinutulungan ko po yan. No? Lahat na pangangailangan nila. Dati hindi tumutulong ang Kapitolyo. Kasi may ahensya po yan, di ba? Tama po. Yung army naman po, lahat ng detasyon, binibigyan ko po ng bigas. Yung rebelde naman, sabi ko, ako ng manager yan kasi nandito na sa akin eh. Manong, from almost 500 na rebelde, Apa. Ngayon, 242 ang hindi mo na po mabilang ngayon ang employee dito sa amin at hindi na po talaga regular. Apo, at, kaya nga dinagsa kami ng turista ngayon, Manong. Apo, kasi napakaganda ng programa nyo. Kumbaga, doon sa mga rebelde, mga nagbabalik loob. Ano to, personal o pondo ng gobyerno, Governor? Yung unang pag-upo ko ng June, noong 2022 hanggang December, personal ko po to. Pero nung nailagayan ko na ng pondo noong 23-24 hanggang 25, andan. Actually, Manong, pati matatanda, nagsusurrender na ngayon na hindi naman regular na. Nahihikayat doon sa 100,000 eh. Sa laki ba naman doon, Governor? Kung bagay kakalat yun sa mga lugar-lugar po nila. At, actually, Manong, pati taga-ibang bayan, taga-ibang probinsya, gusto dito sa amin mag-surrender. Baka sumikip na Sorsogon yan, Governor. Hindi, may profiling naman po tayo. Hindi naman po tayo lalagpas. Baka mamaya questionin ho tayo ng COA. May profiling po tayo. At see to it na ito validated ng PNP at ng Army. At nung... Gob, habang kausap ko kayo, may kausap ako na taga Mindanao. Hanggang sa Mindanao, nagbibigay kayo ng tulong? Hindi po. Hindi naman po. May grupo, yung Pasalinggaya. Itong Pasalinggaya, ito talentong Sorsogon. Ito mga kabataan na magaling kumanta, magaling sumayaw. Pag nakukumbida po ako, nagpupunta po kami, nagpaparapol po ako. Hindi po ako pero doon lang po sa mga kaibigan ko ring politiko, ako nagpupunta. Actually, maraming request. Sa dami ko pong trabaho, hindi ko na pagbibigyan. Okay, salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat po, Governor Edwin Jose Buboy Hamor. Gob, salamat po. Maraming salamat po, Manong. Isa pong karangalan. Salamat po. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.